Topic natin ngayon ay tungkol sa Kim Pao tambalan. Una, bakit takot si Paolo Avellino harapin ang dating isyu sa kanya? Pangalawa, si Kim ba ang kanyang sandalan sa problema? Pangatlo, gaano kamahal ni Paolo Avellino si Kim? Pang-apat, Kim Chiu palaging hinahanap si Paolo. Panglima, Kim selosa nga ba? Hindi takot si Paolo Avellino, kundi sadyang pinipili niya at ni Kim Chiu na maging pribado. Iwasan ang mabilisang pag-label, at unahin ang kanilang trabaho. Bagamat hindi sila nagbibigay ng direktang kumpirmasyon sa publiko, nananatili silang bukas sa pagsuporta sa isa't isa. Narito ang mga detalye sa likod ng mga isyu at espekulasyon sa kanilang dalawa. Bakit tila umiiwas si Paolo sa dating isyu? Profesionalismo, nilinaw ni Paolo sa mga panayam na mas gusto niyang manatiling profesional sa trabaho at hindi madaliin ang mga personal na relasyon. Umiiwas si Paolo Avellino sa dating isyu dahil ayaw niyang mabaliwala ang kanilang proyekto at nais niyang protektahan ang kanilang privacy. Bukod sa pagpapanatili ng profesionalismo, may mas malalalim pang dahilan sa likod ng kanyang pagiging evasive o tila pag-ilag sa direktang pag-amin. Isa, pag-iwas sa clout at pagrespeto sa trabaho sa mga nagdaang press conference, tulad ng para sa kanilang seryeng The Alibi. Tuwing tinatanong si Paolo tungkol sa real score nila ni Kim Chiu, sinasabi niyang hindi iyon ang tamang oras para sa personal na buhay. Nais niyang nakatuon ng pansin ang publiko sa galing ng kanilang acting at sa kwento ng palabas, imbis na lamunin ng chismis ang pinaghirapan nilang proyekto. Dalawa, ang kanyang playful at coy na estilo sa media. Hindi seryoso o galit si Paolo kapag iniiwasan ang issue, madalas niya itong daanan sa biro upang hindi maging awkward. Halimbawa, nang diretsahan silang tanungin kamakailan, tumawa siya at sinabing, 100 yung score ko, ngunit agad niyang nilinaw na, I did not admit anything. I just gave a score. Ang ganitong diskarte ay paraan niya para magbigay ng kasiyahan sa fans nang hindi nagbibigay ng formal na kumpirmasyon sa media. Tatlo, proteksyon laban sa public pressure. Alam ni Paolo na kapag pumasok sa isang relasyon ng isang sikat na love team, nagkakaroon ng publiko ng mataas na ekspektasyon. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng label na close friends, nabibigyan nila ang bawat isa ng espasyo na lumago, magtrabaho ng walang pressure, at mag-enjoy sa natural na proseso ng kanilang buhay. Apat, pagpapahalaga sa pribadong buhay. Kilala si Paolo sa pagiging pribadong tao pagdating sa kanyang pamilya at personal na ugnayan. Para sa kanya, ang mga espesyal na sandali, tulad ng pagbibigay niya ng bulaklak kay Kim noong Valentine's Day, ay mas maganda kung ipinapakita sa gawa kaysa sa kailangang ipaliwanag o ay justify sa bawat panayam ng media. Tamang panahon, kakagaling lang ni Kim sa isang mahabang relasyon, kay Sian Lim. Ayon kay Paolo, nais muna niyang bigyan ng oras si Kim at ang kanilang mga tagahanga na ay enjoy ang kanilang tandem ng walang pressure. Tumpak ang iyong obserbasyon. Ang tamang panahon na diskarte ni Paolo Avellino ay patunay ng kanyang mataas na antas ng emosyonal na katalinuhan, emotional intelligence, at malalim na respeto kay Kim Chiu. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mabilisang pag-label sa kanilang relasyon, ipinapakita ni Paolo ang mga sumusunod na mahahalagang pananaw. Isa, pagbibigay ng espasyo para sa paghilom, film space. Matapos ang halos 12 taong relasyon ni Kim kay Sian Lim, alam ni Paolo na hindi biro ang pinagdaanang emosyonal na proseso ng aktres. Sa isang panayam, hayagang sinabi ni Paolo na, hindi naman sa nangingialam, but Kim just came from a relationship, so hayaan muna natin mag-enjoy yung mga tao and give them time to explore a bit more. Ito ay patunay na ayaw niyang maging isang rebound o madaliin ang mga bagay-bagay. Dalawa, pag-alis ng pressure sa kanilang tandem. Alam ng dalawa kung gaano kabanggas ang kultura ng love team sa Pilipinas, kung saan madalas ay itinutulak ng fans ang mga artista na magkatuluyan agad sa totoong buhay. Sa pagpili na huwag magbigay ng definisyon, pinuprotektahan ni Paolo ang kanilang pagkakaibigan upang hindi ito masira ng ekspektasyon ng publiko habang ginagawa ang mga serye tulad ng Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. Tatlo, pagkakaunawaan sa tamang edad. Sumang-ayon din si Kim sa pananaw na ito ni Paolo. Ayon sa kanila, nasa tamang edad na sila upang magpasya para sa kanilang sarili nang walang idinidikta ng management o ng tradisyonal na sistema ng industriya. Mas pinipili nilang i-enjoy ang kasalukuyan, ang now, kaysa magmadali sa susunod na yugto. Apat, pagbabago sa kilos ni Paolo. Kapansin-pansin sa mga masusugid na tagahanga na malaki ang ipinagbago ng gawin ni Paolo dahil kay Kim. Ang aktor na kilalang seryoso at madalas umiwas sa social media ay nakikitang nakikipagsabayan na ngayon sa mga TikTok video, vlogs, at pakikipagbonding sa fans, isang indikasyon na kahit walang opisyal na label, espesyal ang impluwensya ni Kim sa kanyang buhay evasive style. Tuwing tinatanong tungkol sa kanilang real score, madalas magbiro si Paolo, tulad ng pagbibigay ng score na 100 nang walang direktang pag-amin, o kaya ay umiiwas para mapanatili ang kanilang privacy. Ang evasive style ni Paolo Avellino ay naging isa sa kanyang mga pinakatumatak na katangian tuwing humaharap sa media.
Ang diskarteng ito ay hindi lamang paraan ng pag-ilag, kundi isang sining kung paano magbigay ng sapat na sagot upang masayahan ang mga mamamahayag nang hindi isinasakripisyo ang kanyang pribadong buhay. Narito ang pagsusuri kung paano ginagamit ni Paulo ang diskarteng ito. 1. Ang kilalang score na 100, ang tinutukoy mong score na 100, ay naging viral na pahayag ni Paulo nang diretsahan siyang tanungin sa isang press conference kung ano na ang estado ng relasyon nila ni Kim. Sa halip na sumagot ng, oo, o, hindi, pabiro niyang sinabi na, kung may score, 100. Nang kulitin siya ng media kung pag-amin na ba ito, mabilis niyang idinahilan na nagbibigay lang siya ng marka para sa kanilang magandang at chemistry sa trabaho, kaya naman naiwang nakangiti ngunit biti ng mga nagtatanong. 2. Paggamit ng katatawanan bilang panangga, shield, madalas gamitin ni Paulo ang kanyang pagiging makuwento o pabirong pambabara upang ibahin ang direksyon ng usapan. Tuwing nagiging masyadong personal ang mga tanong tungkol kay Kim, bigla siyang magbibitiw ng hirit tungkol sa ibang bagay, o kaya ay ituturo ang ibang cast members upang doon mapunta ang atensyon. Ang estilong ito ay nagpapanatili ng masayang emosyon sa silid habang matagumpay niyang nailalayo ang usapan sa kanyang seryosong personal na buhay. 3. Pagkontrol sa naratibo ng kanilang relasyon sa industriya ng showbiz kung saan madalas na pinuperahan o ginagamit ang mga totoong relasyon para sa promosyon, pinipili ni Paulo na kontrolin ang takbo ng usapan. Sa pamamagitan ng pagiging evasive, hindi niya pinahihintulutan ng media na lagyan ng kulay o gawa ng maling kwento ang anumang namamagitan sa kanila ni Kim. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan niya ang katotohanan ng kanilang koneksyon kaysa sa ingay na may dudulot nito sa publiko. 4. Pagkakaiba sa estilo ni Kim Chiu. Habang si Paulo ay mailag at misteryoso, si Kim naman ay kilala sa pagiging masayahin, madaldal, at minsan ay nabubuko ang sarili dahil sa kanyang tawa. Ang kaibahang ito ay nagiging balance sa kanila. Si Paulo ang nagsisilbing tagapreno o tagaprotekta kapag pakiramdam niya ay masyado nang nagiging bukas si Kim sa mga sensitibong tanong ng press. Si Kim ba ang kanyang sandalan sa problema? Mutual support. Kitang-kita ang malalim na respeto at suporta sa pagitan ng dalawa sa mga taping at personal na buhay. Bagamat walang direktang pahayag na si Kim ang kanyang ultimate shock absorber, madalas silang makitang magkasama sa labas ng trabaho gaya ng pag-eehersisyo na nagpapakita ng kanilang pagiging komportable sa isa't isa. Ang ideya na si Kim Chiu ang nagsisilbing sandalan ni Paulo Avellino sa mga problema ay lalong pinagpapatibay ng kanilang mga kilos sa labas ng kamera. Bagamat walang formal na deklarasyon, ang lalim ng kanilang mutual support ay makikita sa kung paano nila tinutulungan ang isa't isa na makawala sa stress ng trabaho at personal na buhay. Narito ang pagsusuri kung paano nagiging sandalan ng isa't isa sina Kim at Paulo. 1. Ang hilig sa pag-eehersisyo bilang stress reliever, ang madalas nilang pagtakbo ng magkasama, gaya ng kanilang mga marathon at jogging sessions, at pagpunta sa gym ay hindi lang para sa pisikal na kalusugan. Sa mundo ng showbiz na puno ng intriga, ang pag-eehersisyo kasama ang isang taong pinagkakatiwalaan ay nagsisilbing paraan upang mag-decompress o magbawas ng emosyon at mental na pagod. Ang pagiging comfortable nilang magkasama kahit walang make-up, nakapanloob na pang sports, at pawisan ay patunay ng isang malalim na antas ng tiwala. 2. Pagiging safe space ng isa't isa. Kilala si Paulo sa pagiging introvert at mapag-isa, habang si Kim naman ay extrovert at masayahin. Sa kabila ng magkaibang personalidad, nakikita ng marami na kay Kim lang nagiging ganap na bukas at palabiro si Paulo. Ipinapakita nito na si Kim ay isang safe space para sa aktor, isang taong maaari niyang kausapin ng walang takot na mahusgahan, na isang pangunahing katangian ng pagiging sandalan sa oras ng problema. 3. Proteksyon sa oras ng krisis at intriga. Tuwing may kinakaharap na pambabatikos o matinding isyu ang isa sa kanila sa social media, hindi sila nagpapadala sa ingay. Sa halip na sumali sa gulo, ipinapakita nila ang suporta sa pamamagitan ng pananahimik ng magkasama o kaya ay pagpopost ng mga simpleng bagay na nagpapakita na okay sila. Ang ganitong uri ng tahimik na suporta ay mas matatag na sandalan kaysa sa mga mabulaklak na salita sa media. 4. Pagbabahagi ng propesyonal na bigatang pag-arte sa mga mabibigat na serye, tulad ng Linlang at The Alibay, ay nakakaubos ng emosyon. Ang pagkakaroon ng katrabaho na handang makinig at umalalay pagkatapos ng bawat mabigat na eksena ay malaking tulong. Sa mga behind the scenes na mga video, madalas makita si Paulo na inaalagaan si Kim pagkatapos ng mga iyakan o pisikal na eksena, at ganoon din si Kim sa kanya. Palagi bang hinahanap ni Kim si Paulo? Magkasama sa trabaho, dahil sa sunod-sunod nilang matagumpay na proyekto, tulad ng Linlang at What's Wrong with Secretary Kim, natural na madalas silang magkasama at hanapin ng publiko. Naghahanap-hanapan sina Kim at Paulo dahil na rin sa kanilang mas lumalalim na pagkakaibigan, bukod pa sa kanilang sunod-sunod na magkakasamang proyekto. Ang tila palagi ang paghahanap ni Kim kay Paulo ay hindi lamang dahil sa obligasyon sa trabaho, kundi dahil naging natural na bahagi na sila ng pang-araw-araw na buhay ng isa't isa.
Narito ang iba pang dahilan kung bakit tila hindi sila mapaghiwalay. 1. Pagiging bahagi ng kanilang routine dahil sa kanilang magkasamang hilig sa pagtakbo, pag-eehersisyo, at pagbisita sa mga paboritong kainan, naging bahagi na si Paulo ng nakasanayang buhay ni Kim sa labas ng showbiz. Kapag may mga araw na walang taping o magkaiba ang kanilang schedule, natural lamang na hanapin nila ang presensya ng isa't isa upang gawin ang mga bagay na magkasama silang sumasaya at nagre-relax. 2. Ang tiwala sa trabaho, on-screen comfort matapos gawin ang mabibigat na serye tulad ng Linlang at ang rom-com na What's Wrong with Secretary Kim, nakabuo sina Kim at Paulo ng kakaibang comfortable sa pag-arte. Kapag may mga bagong endorsement, pagrampa sa mga event, o guestings, madalas hilingin o hanapin ni Kim si Paulo, at ganoon din si Paulo sa kanya, dahil alam nilang kabisado na nila ang galaw ng isa't isa at mas madali silang magkatrabaho. 3. Walang iwanan, sa harap ng fans sa mga fanmeets at pampublikong okasyon, kitang-kita na kapag nauna-on na hiwalay ang isa, agad silang lil-ingon o maghahanap para masigurong magkasama silang humaharap sa kanilang mga tagahanga. Ang paghahanap na ito ay nagpapakita rin ng kanilang pagiging maalaga, sinisiguro ni Paulo na ligtas si Kim sa gitna ng dagsa ng tao, habang sinisiguro naman ni Kim na hindi nagiging mailag o naiilang ang introvert na si Paulo. 4. Pag-alaga sa kanilang chemistry, alam ni Kim at Paulo na ang lakas ng kanilang tambalan ay nanggagaling sa kanilang totoong samahan. Kaya naman kahit sa social media, natural ang kanilang kulitan at palitan ng komento. Hindi ito pilit, ang paghahanap nila sa isa't isa ay refleksyon ng isang masayang koneksyon na binuo nila sa loob at labas ng kamera. Haka-haka ng fans, maraming kumakalat na tsismis sa social media, gaya ng mga isyong nagsasama na sila sa isang bubong o may mga sighting sa ibang bansa, ngunit ang mga ito ay madalas nagawa o edit lang ng mga masusugid na, Kim Pao, shippers tumpak ang puntong yan. Karamihan sa mga kumakalat na balita, gaya ng isyong nagsasama na sila sa isang bubong, ay walang katotohanan at produkto lamang ng imahinasyon o malikhaing pag-edit ng ilang fans. Sa mundo ng showbiz, ang mga masusugid na tagahanga o shippers, ay may malaking papel sa pagpapanatili ng ingay ng isang tambalan, ngunit madalas ay lumalagpas ito sa realidad dahil sa mga sumusunod. 1. Ang kultura ng fanfiction at edited videos sa mga platform tulad ng TikTok, YouTube, at X, dating Twitter, talamak ang paggamit ng splice editing. Pinagsasama-sama ng fans ang mga lumang video, magkahiwalay na interview, o mga Instagram stories ni Kim at Paulo upang magmukhang magkasama sila sa isang lugar o iisang bahay. Ang mga titulong tulad ng Kim at Paulo, huling magkasama sa iisang bubong, ay madalas na ginagawa lamang bilang clickbait. 2. Mali at pilit na pag-uugnay ng sightings tuwing may pagkakataon na nagkataong pareho sila ng bansa o lungsod na pinuntahan para sa kani-kanilang magkahiwalay na trabaho o bakasyon, agad itong binibigyan ng kulay ng fans. Sa katotohanan, kung magkasama man sila sa ibang bansa, ito ay kadalasang bahagi ng mga opisyal na out-of-country shows, shooting, o kaya ay kasama ang buong produksyon at iba pang mga artista, hindi bilang isang pribadong magkasintahan. 3. Ang paglilinaw ni Kim at Paulo sa kanilang sitwasyon paulit-ulit na ipinapahayag ng dalawa na sila ay nakatira sa kani-kanilang sariling tahanan at abala sa kani-kanilang personal na buhay. Nirerespeto nila ang bawat isa bilang magkaibigan at propesyonal na magkatrabaho. Alam ni Kim at Paulo ang mga haka-hakang ito, at madalas na tinatawanan na lamang nila ang mga grabeng kwento ng fans upang hindi maging sanhi ng ilang o awkwardness sa kanilang trabaho. 4. Pagkakaiba ng real sa real, mahalagang matutunan ng mga tagahanga na ihiwalay ang karakter ni Kim at Paulo sa telebisyon, tulad ng sa kanilang mga serye, sa kanilang totoong buhay. Ang chemistry nila sa harap ng camera ay patunay lamang ng kanilang husay bilang mga aktor, ngunit hindi ito nangangahulugan na automatiko silang may formal na relasyon o nagpapakasal na sa totoong buhay. Selosa nga ba si Kim? Pananaw sa katapatan, walang ulat na nagpapatunay na selosa si Kim sa negatibong paraan. Gayunman, naging malinaw siya sa kanyang deal-breaker sa relasyon, kapag nalaman niyang may iba ang kanyang kapareha, agad siyang aalis. Ayon sa kanya, dapat isa lang tama, ang pananaw ni Kim Chiu sa katapatan ay hindi nagmumula sa pagiging selosa, kundi sa kanyang matatag na prinsipyo at pagpapahalaga sa sarili. Ang kanyang pahayag na, dapat isa lang, ay hindi isang paghihigpit, kundi isang malinaw na linya, boundary, na nagpapakita ng kanyang zero tolerance pagdating sa pagtataksil. Narito ang malalim na pagsusuri sa pananaw ni Kim pagdating sa selos at katapatan. 1. Hindi selos, kundi prinsipyo. Nilinaw ni Kim sa kanyang mga panayam, gaya ng sa serye ng talakayan ng kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear kasama si Paulo, na hindi niya nais mag-aksaya ng panahon sa walang basehang selos. Para sa kanya, ang tiwala ay ibinibigay ng buo. Ngunit kapag ang tiwalang iyon ay sinira sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba ng kanyang kapareha,
wala nang puwang para sa diskusyon, ang pag-alis sa relasyon ng kanyang nag-iisang tugon. 2. Ang aral mula sa nakaraan at maturity. Dahil sa kanyang mga nakaraang karanasan sa mahahabang relasyon, mas naging mature ang tingin ni Kim sa pag-ibig. Inamin niya na noong mas bata pa siya ay maaari siyang maging emosyonal o mag-react. Ngunit ngayon, alam na niya ang kanyang halaga bilang babae. Ang kanyang kapanahunan, maturity, ay nagtuturo sa kanya na hindi mo kailangang bantayan ang isang taong tapat sa iyo. 3. Ang kanyang kahulugan ng deal breakers sa seryeng He Said, She Said kasama si Paulo. Napag-usapan nila ang mga bagay na pwedeng maging mitya ng hiwalayan tulad ng magkaibang opinyon sa politika o relihiyon. Para kay Kim, ang mga pananaw na ito ay kaya panggawan ng kompromiso o respeto. Ngunit ang katapatan at respeto sa commitment ay hindi kailanman pwedeng i-negotiate. 4. Paano ito nakaaapekto sa kanilang dynamic ni Paulo? Ang pagiging diretso at tapat ni Kim ay lubos na nirerespeto ni Paulo Avellino. Kilala si Paulo sa pagiging seryoso at mapagkakatiwalaang tao, kaya naman ang ugali ni Kim na hindi pala selos ngunit may matatag na prinsipyo ay perpektong tugma sa kagustuhan ni Paulo na magkaroon ng isang relasyong may kalayaan ngunit may malalim na katapatan at respeto sa isa't isa. Mas matanda at mature, inihayag din ni Kim na hindi na siya, o labis mag-react pagdating sa pag-ibig ngayon, dahil mas mature na ang kanyang pananaw sa buhay at relasyon. Ng pagiging mas matanda at mature ni Kim Chiu ay isa sa mga pinakahinahangaan sa kanya ngayon ng publiko at ng kanyang mga kasamahan sa industriya. Ang transisyong ito mula sa pagiging emosyonal tungo sa pagiging kalmado at rasyonal ay patunay ng kanyang personal na paglago matapos ang mga hamon sa kanyang buhay pag-ibig. Narito ang pagsusuri sa bagong yugto na ito ng buhay ni Kim. 1. Ang pag-iwas sa pagiging o overreact type sa kanyang mga naunang relasyon noong siya ay mas bata pa. Inamin ni Kim na dumaan siya sa yugto kung saan mabilis siyang maapektuhan ng mga chismis, selos, o mga maliliit na bagay. Ngayon, sa kanyang edad at karanasan, natutunan na niyang pumili ng mga laban na papatulan, choose her battles. Hindi na niya hinahayaan na ang ingay sa labas o ang opinyon ng ibang tao ang magdikta sa kanyang nararamdaman o maging sanhi ng pag-aaway sa isang relasyon. 2. Pagtuon sa peace of mind at kasalukuyan. Para kay Kim, ang kapanahunan, maturity, ay nangangahulugan ng pagpapahalaga sa kanyang sariling kapayapaan ng isip. Sa halip na mag-alala sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap o magkumahog na bigyan ng label, ang isang samahan, pinipili niyang I-enjoy ang kasalukuyan, live in the moment. Ang ganitong pananaw ay nagbibigay sa kanya ng lakas na maging masaya ng walang hinihinging kapalit o labis na ekspektasyon. 3. Epekto sa kanilang samahan ni Paulo Avellino. Ang maturity na ito ni Kim ay malaking bagay sa kanilang dynamic ni Paulo. Dahil si Paulo ay kilala rin sa pagiging mature, tahimik, at hindi mahilig sa drama, nagkakasundo sila sa isang antas kung saan walang pilitan at walang sakalan. Nirerespeto nila ang kani-kanilang espasyo, oras sa trabaho, at mga personal na responsibilidad ng walang kaakibat na selos o hindi pagkakaunawaan. 4. Pagiging inspirasyon sa ibang kababaihan. Ang pagbabagong ito kay Kim ay nagsisilbing magandang ehemplo para sa kanyang mga tagahanga. Ipinapakita niya na ang pagtatapos ng isang mahabang relasyon ay hindi katapusan ng mundo, kundi isang pagkakataon para mas makilala ang sarili, maging mas matatag, at matutong magmahal muli sa isang mas malusog at mature na paraan. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kim Pao updates ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please follow, subscribe, watch till the end and comment. God bless po sa ating lahat.